Welcome to Church of God City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Amen! Maaari ko po bang anyayahan na tumayong muli ang bawat isa? Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga pong muli sa lahat. Magandang umaga din po sa mga kasama natin sa online. Ayan. So tayo po ay magsisimula na. Babasa po muna ako galing sa Psalm, verse 103, chapter 1, 2, and 22. Sabi po doon, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul." Hallelujah! Amen! Patuloy ka po naming i-bless, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! May you be glorified, may you be magnified, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say,
You are sacrifice, risen, glorified. Blessed be your name. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Blessed be the name of the one who saves us. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the one who
bless the name of Jesus, the name that is above all names, the name who is worthy of all our praises. We bless you, Lord. We praise you, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God, dalangin namin, oh God, sa umagang ito, na ikaw talaga ay mapasaya namin. Mapasaya ka namin sa pamamagitan ng pag-awit namin, sa pamamagitan ng pagtaas namin ng kamay. Ito talaga yung cry ng aming mga puso, that you will be pleased, Panginoon, that you will be glorified and magnified, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. We bless you, Jesus. We bless you, Lord, with all that is within us. We bless you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. Yes, God. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. This is our cry, Lord, that we will bless you. We will bless you with all that is within us. Hallelujah. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Come on, church, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I
And I'll say of the Lord, You are my shield. Sabihin mo talaga yan sa Panginoon. My strength, Nang may pagpapasalamat na puso. my portion, Yes, You are. deliverer, my shelter, strong tower, My very present help, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Oh, You are worthy, Jesus. Hallelujah. Come on, church, sing it out for the Lord. Sing out your hallelujah to the King. lift your hallelujahs, hallelujah, sing your hallelujahs, hallelujah. Come on, church, lift your voice, pwede pang ilakas yan sa Panginoon. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Yes, Lord, thank you, God. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you never let me go. You never let me go.
Pwede bang pumalakpak yung mga tinulungan ng Panginoon dyan? Hindi pinabayaan ng Diyos. Hindi ka nilet go ng Panginoon. Sinamahan ka ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lord, you are worthy to receive our praises. You are worthy to receive our hallelujahs. You are worthy to receive our blessings, Panginoon. We bless your name. You are like no one, Panginoon. None can be compared with you. Your goodness, Lord God. Your faithfulness, none can be compared with your faithfulness. None can be compared with your goodness. Hallelujah. Hallelujah. We acknowledge your presence, Lord. Shukurayanday. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. We are ready to receive from you today. Hallelujah. We lay down before you everything, God. Whatever troubles we may be having, whatever needs we may be having, we lay down before your throne of grace. And we thank you that you are already answering our prayers, God. You're already answering all our needs. Thank you for meeting us right where we are. Thank you, God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Sige po, yung palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Pwede na po tayong maupo. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Good morning. I am glad to be worshiping with you today. Amen. Ganon din po ba kayo? Masaya kayo na nandito kayo sa tahanan ng Diyos. Amen. Kung nakaraang mga araw ay kayo ay nakaranas ng mga battles, ng mga pagsubok sa buhay, well, you are in the right place to be strengthened by the Lord. Amen po ba doon? Narito ka para mapalakas ng Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, I am glad you are here. Dapat may kausap ka, sabihin mo, you look great and wonderful. Amen, amen. Oy, thank you. Thank you, Lord. Praise God. Talagang napakakitong classmate mo. Thank you. Alam mo ba na ang kalaban, walang kaabog-abog yan, bigla na lang nagbubulong sa'yo? No, ng mga discouragement, ng mga pag-aalala. Hindi ka naman nag-aalala, bigla ka mag-aalala. Naranasan nyo na ba yun? Nung okay na okay yung buhay mo, biglang, bakit ako biglang nag-alala? Merong ginagawa ang kalaban, naglalagay siya, nagsisiksik siya ng mga bagay na ikapag-aalala natin. Ano? Pero, iba itong babaeng ito. Isang araw, after several years na po na hindi siya nakakatulog ng maayos kasi nag-aalala siya na baka may pumasok sa bahay nila na magnanakaw. So, hindi siya nakakatulog. Isang gabi, yung asawa niya nakarinig ng kaguluhan sa baba ng kanyang bahay. So, bumaba si mister doon sa kanilang bahay. At nakita niya nga ang isang magnanakaw. Sabi niya doon sa magnanakaw, "Oy, good evening," sabi niya sa magnanakaw. "I am pleased to see you tonight." Sabi niya sa magnanakaw, "Pwede bang sumama ka sa taas at ipapakilala kita sa asawa ko? Kasi sa loob ng 10 taon, hinihintay ka niya na dumating." Pambihira, no? Sa loob ng napakahabang panahon, alala yung asawa tungkol sa may dadating, pero wala naman. Pambihira. Alam niyo po, an average person's anxiety is focused on this. 40%, talaga nauna yung source unknown, ano? Things that will never happen. Hindi naman mangyayari, pero thank you po. Pero, ang laki. Ay, it's open already. Naku, thank you. 40%
nang kinakaalala mo, naku, hindi naman pala mangyayari. 30% about your past, hindi na mababago. No po? 12% na iniisip mo na kung sinasabi nila against you, kinikriticize ka nila at your back, mostly untrue. 10% about health, which gets worse with stress. Kapag kalalo pa natin tayong nag-worry sa health natin, lalo daw nagiging worse dahil nai-stress tayo. And 8% about real problems that will be faced. Yun lang pala yung talagang kakaharapin natin. Di ba kumpara nyo naman yan? Source unknown. Karamihan sa mga ini-stress natin about, o wino-worry natin about, o we get anxious about, or even depressed about, are things that are unfounded. Parang wala talaga siyang katotohanan. Walang pundasyon, hindi siya tunay, no? At kadalasan yun yung nag-grip sa heart natin, yun yung kumakapit sa mga puso natin na nagkukos sa atin para manghina tayo. At namimiss natin yung pinapagawa ng Panginoon ngayon. Kung ikaw ngayong umaga, nandito ka, pero yung isip mo ay puro pag-aalala, at kanina sa napakagandang pagsamba natin, hindi ka nakasabay kasi niisip mo yung ano mang mga problema mo, sayang. Tama? Mas binigyan mo ng pagpapahalaga yung ano mang mga problema mo. Samantalang, nandito, kinakatagpo tayo ng Panginoon at malay mo habang nagsamasamba ka kanina sa Panginoon, meron ng ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? So namimiss natin minsan kapag doon nakatutok yung puso natin sa mga pinoproblema natin na kadalasan ay will never happen or the things that are written there. Ano po? And sabi ng salita ng Panginoon, sabi sa Matthew 6:34, sabi po dito, therefore, do not worry about tomorrow. Kaya nga huwag kang mag-alala patungkol sa bukas. For tomorrow will worry about itself. Siya daw yung mamumroblema sa sarili niya. Each day has enough trouble of its own. Alam niyo yung word po dyan na worry? Ito po, ang Hebrew word niya o Greek word niya is merimnao. Old English verb for worry and anxiety, literally, to be divided or distracted. Kapag tayo pala ay nag-worry, somehow merong nagkakaroon ng division sa utak natin, nang didistract po tayo. No, instead na nakafocus tayo to do something, when we begin to worry, somehow, nagugulo talaga tayo, kaya hindi tayo makafocus. Hindi natin magawa kung ano yung dapat, hindi natin i-channel kung ano yung dapat, kasi we get divided and distracted. Mula po dun sa Matthew 6:34, gusto ko pong magbahagi at si Jesus mismo, siya yung nagsasabi dito na we are not to worry. Kapatid, huwag kang mag-alala. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, huwag kang mag-alala. No? Sinasabi sa atin dito na huwag tayong ma-divide o huwag tayong ma-distract. Let's not get divided or distracted about things we don't know about. No? About tomorrow. Hindi natin naman alam. Sino ba dito ang makakasabi na alam niya yung bukas? No one. Amen? Even the manghuhula, hindi, based pa rin sa pang-guess nila yon. Ano po? No one knows about tomorrow. It is as if sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, live one day at a time. At yan po yung gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga. Yes, this is my title for today. One day at a time. Actually, it's a title of a song that the ladies ministry sang several years ago during the pandemic. No po? Pero hindi ko na po yung kakantahin. One day at a time. At gusto ko pong mag-share ng 4 na thoughts about how do we live one day at a time. Yan, sige, pakiclick. Why should we live one day at a time? Una, we can control tomorrow. Amen ba? Hindi natin kayang kontrolin ang bukas. Walang sino man ang kayang mag-control ng bukas. Sabi nga ng salita ng Panginoon in Proverbs 27 verse 1,
Sabi ng Bible, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. We can't control tomorrow, so we cannot boast about tomorrow because we don't know what will happen tomorrow. So hindi pwede tayong nagiging arrogante patungkol sa bukas natin. Amen po. Ang original word po ng boast dyan sa Hebrew, sinasabi is to act insanely arrogant. Yung parang ang astig mo, ang yabang mo, kasi parang kala mo, alam mo yung bukas. Pagdating ng panahon, ganito, ganyan. Hindi pala daw yun yung gusto ng Panginoon. Sabi niya, do not boast, do not be arrogant about tomorrow. So itong taong ito, he's arrogant about something that has not yet come. Wala pa, hindi niya nga alam. No po? So hindi po yan yung nais ng Panginoon. Kasi no one, ulitin ko, is assured of tomorrow. Only God knows what tomorrow brings. Amen ba? Siya lang yung may hawak, siya yung may control ng bukas mo at ng bukas ko. At sabi ng salita ng Panginoon sa Proverbs 69, it tells us that in a man's heart, in their hearts, humans plan their course. Tayong mga tao, we plan our course. Ano yung gusto nating gawin? Ano yung gusto nating mangyari? Hindi masama na magplano. Tama po ba? Kasi gusto naman ng Panginoon na maging matalino tayo. But, kaya may but dyan, sabi niya, but the Lord establishes their steps. But the Lord regulates their steps. But the Lord determines their steps. Anong sinasabi ng Panginoon dito? Na it's only God who makes us able to live it. Si Lord lang yung makakagawa na maipamuhay natin yung mga pinlano natin. Kung iaano natin maigi, kung si Lord pala yung mag-i-establish talaga ng mga pinlano ko, siya yung magmimik na maging matagumpay kung ano man yung pinlano natin. May magandang kamplano sa buhay mo, tama? Pero ang Panginoon daw ang nag-make na maging matagumpay ito. The Lord will make it happen. Si Lord lamang ang makakagawa nito. It's only God who is able to make us live it. Ano? So wala pala talagang kung ano yung maigi. Wala talaga tayong ipagmamalaki, iyayabang. Kasi si Lord yung pagpapayag, pagtatagumpayin ko. You will live this life. You will live this life successfully. Si Lord yung mag-e-establish. Siya yung magdedetermina. No? Kaya magandang bagay na dahil hindi mo control ang bukas, na itiwala mo ito sa may control. Amen? Hindi mo control ang bukas, kaya itiwala mo sa may control. Sino yon? Ang ating Panginoon. Siya na nag-cause for you to live it. Wow, di ba amazing yun? Lord, this is what I want in my life. These are my plans. And He will bless that when we surrender that to Him. He establishes it. He makes us live that plan. Amen ba doon? Di ba napakagandang bagay sa Panginoon. Hallelujah. Winawarningan tayo ng salita ng Panginoon sa Santiago, sa James chapter 4, verses 13 to 17, na we should refrain or iwasan natin yung tayo ay nagbo-boast or any form of arrogance when making plans for the future. Sabi ng salita ng Diyos, look here, you who say today or tomorrow, we are going to a certain town and we'll stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. Sa ibang salin, morning mist. Alam mo yung ano lang, psst, ganun lang daw ang ating buhay. It's here a little while, then it's gone. Nandiyan. Yung buhay daw natin, para lamang siyang, ano ba, iba pang singaw ba? Hindi, no? Yung fog. Nakakita na ba kayo ng fog? Di ba? Nung nakaraang araw, tayo daw ay smog naman yun, ano, kaya madami sa atin nagkaubo. Pero even then, di ba? It's here, but then it's there a little while, then it's gone, nawawala. Ano po? Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Next slide, please. Verse 18, sabi diyan,
ayan na, okay. What you ought to say is, if the Lord wants us to, no? Si Lord yung nag-i-establish, tandaan natin, ano? So kung loloobin niya, we will live and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans. And such boasting is evil. Remember, it is sin to know that what you ought to do and then not do it. Yung man dito sa parable na to, he was planning, no, major expansion and savings purely for selfish gains, no, sa kanyang selfish gains, selfish reasons. Kaya sabi niya, sinasabi dito ng Panginoon na hindi daw tayo mag-rely dun sa uncertainties ng life kasi hindi talaga natin alam. Alam niyo, ganito din yung sinabi ng Panginoon dun sa parable of the rich fool found in Luke 12. Sabi niya, ang Panginoon, then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, what should I do? I don't have room for all my crops. Next slide, please. Then he said, I know, I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry. Dito nag-receive itong taong to ng, ayan pa. But God said to him, you fool, you will die this very night, then you will who will get everything you worked for? This man was given the strongest rebuke. Sabi ng Lord, you fool! Ngayong gabi, ano man yung mga pinaplano mo, mawawalan ng kabuluhan. Sabi ng salita ng Panginoon. Ano ba yung context nitong verse na ito, nung chapter 12 na to? Ano yung context niya? Doon sa verse 13 kasi, may biglang nagtanong sa Panginoon. Habang si Lord, after he taught them, biglang merong isang sumigaw doon sa kalagitnaan. Sabi ng, pakiclick mo nga dyan sa verse 13, sabi po dyan, a man in the crowd said to Jesus, Teacher, please tell my brother to divide with me the property our father left us. May nagsabi ng, pwede bang sabihan mo yung kapatid ko? Naalala ko si Martha and Mary. Kasi sabi ni Martha, Jesus, pwede bang sabihan mo yung kapatid ko na tulungan ako? Meron silang parang inuutos sa Panginoon. Kagaya nito, biglang somewhere lang nagsabi siya, Lord, pwede bang matapos ni Jesus magturo sa kayamanan or sabi niya, pwede bang sabihan mo nga yung kapatid ko na ihatiin na yung yaman namin? At ito yung sagot ng Panginoon on verse 15, sabi niya. And he went on to say to them all, not only to the person who asked that, sabi niya, watch out and guard yourselves from every kind of greed. Because your true life is not made up of the things you own, no matter how rich you may be. No? Ang totoo mong buhay, hindi nakasalig doon sa anong meron ka. Kahit gaano ka pa kayaman, sabi ng Panginoon. Hindi doon nakasalig ang ating buhay. Tapos binigay na niya yung parable from 16 to 20. Makita natin yung arrogance ng taong ito sa kanyang na-receive. Kaya sinabihan siya ng Panginoon dun sa verse 20 na, you fool. No? Bakit dun ka? Sabi, but God said to him, you fool, you will die this very night, then you will get everything you worked for. Hindi mo kasi makokontrol ang bukas. No? Hindi mo alam ang mangyayari bukas. At ito ang sabi ni Jesus sa verse 21. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. No? Mga kapatid, it is being foolish when we store up many things here on earth. Yaman and all the prestige and everything that you gathered, no, sa iyong pagsisikap. Pero kung wala kang mayamang relasyon sa Panginoon, walang kwenta. No po, yun yung sinasabi ng Biblia sa atin. Ito yung sinasabi ni Jesus mismo sa atin.
Hindi masama magplano para sa magandang bukas natin. Tama po ba? Pero kapag wala doon, nakasama sa pagbaplano mo na, Lord, gusto ko ring maging mayaman sa kaugnayan sa iyo. Habang yumayaman ako, yumayaman din yung pagkakakilala ko sa iyo. Kapag wala doon, walang kwenta, mga kapatid, yung yaman natin. Anong sabi ng salita ng Panginoon? You fool! Mamaya mamatay ka na. Hindi mo alam ang bukas. Sino ngayon who will take care of these things that you have stored up for yourself? No po? Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. We can control tomorrow. But when we put everything, all the plans that we might be having, no? Doon sa kalooban ng Panginoon, hindi ka lang niya pagyayamanin sa mga material na bagay. Kapag ang inuna mo ay yung pagpapayaman, being rich in your relationship with God, resulta yung mga pagbunga ng mga pagpapagal mo dahil yan sa Panginoon. Amen po ba doon? Pwede bang palakpakan natin doon ang Panginoon? Thank you, Lord. So napakagandang paalala, no? A person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with Jesus. We become fools if we strive to make to have a rich relationship with the Lord. So we can control tomorrow. Pangalawa, there is enough trouble for today. No po? There is enough trouble for today. Yes, there is enough trouble for today. Sabi nga ulit dun sa Matthew 6:34, Jesus said, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Hindi lamang na you can control tomorrow, but we do not know what will happen today. Ano po? There is enough trouble for today. In fact, alam ko po may mga iba sa atin dito na nag-undergo ng mga matitinding sitwasyon sa buhay. No? Hindi man alam ng katabi mo, pero alam niyo ng Panginoon na meron kang pinagdadaanan na matinding bagay sa iyong buhay na minsan, kailangan mo talagang himala ng langit para makaahon ka sa iyong kalagayan. Tama po ba? Gusto kong sabihin sa iyo ngayon na nauunawaan ka ng Panginoon. No? Kaya ka nandito dahil may dahilan bakit mo pinaparinig sa iyo ito ng Panginoon. Hindi man natin makontrol ang bukas, hindi natin alam ang ngayon, pero meron tayong Diyos na mapagkakatiwalaan ng ngayon at ng bukas. Amen po ba doon? Hallelujah. May mga iba sa atin na para bang ayaw na bumangon. No, pagkasikat ng araw, meron daw dalawang paano haharapin yung umaga. Ganito sabi ng isa. "Good morning, Lord!" Sabi ng isa, di ba? Ang saya, no? Parang yung feeling, yes. Nagsabi siya, "Good morning, Lord." Meron namang isa, "Good Lord, it's morning!" Nasabi, "Oh my God, it's morning again." Nag-ayaw bumangon. Kasi harap na naman ako sa madaming problema. Alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon kasi si Lord, in-identify niya yung sarili niya sa scriptures as in the present tense. Sabi niya, "I am that I am. I am who I am." Sabi niya kay Moses. So, Lord, paano ko kung papakilala dun sa mga kay Faraon? Sabihin mo, "I am that I am sent you." Present tense, no? Hindi yung I was. Si Lord ay lagi siyang present. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay laging present? Hindi siya nag-absent. He is always present. Amen po ba doon? He is the God of today. Siya ang Diyos natin ngayon. No po? Anuman ang pangangailangan natin sa Panginoon, He is. If you are sick right now, sinasabi ni Jesucristo, "I am your healer." Amen? If you are needing provision right now, the Lord is telling you, "I am your provider." Amen, di ba?
Kung ano mang pangailangan natin ngayon, wow, siya nandun. Kung tayo ay nagugulumihanan, ang sabi ng Lord, I am your peace. Amen, di ba? At napakadaming sinasabi ng Lord patungkol sa kanyang pagiging I am. Sa pagiging present niya, ano man yung ating kalagayan sa buhay, siya ay nariyan. Amen? Sabi po dito sa libro ng John, sa book of John, I have 7 I am statements of Jesus and I want to share this with you. Hindi ko na nilagay yung verses, that's your assignment. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. No po? Siya daw yung tinapay ng buhay as bread. Isinusustain niya yung physical life natin. So Christ offers and sustains spiritual life also. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin, sa ating spiritual na kalagayan. I am the bread of life. No po? Pangalawa, I am the light of the world. Sa mundo na puno ng kadiliman, siya yung liwanag na mag-guide sa atin. Kung nagugulumihanan ka sa kasalukuyan, kapatid, may isang Kristo na nagsasabi, anak, ako ang liwanag. Sasamahan at tutulungan tayo ng Panginoon. Pangatlo, I am the door of the sheep. Sinasabi nito na si Jesus nagpo-protect siya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. He protects His followers as shepherds protect their flocks from predators. No, bilang mabuting pastol, siya talaga yung nag-iingat. Bilang mabuting pinto na the door of the sheep, siya yung nagpo-protect sa atin. May matatakbuhan tayo kung kailangan natin ng matatakbuhan. Amen ba? At hindi po siya yung sasaraduhan ka ng pinto. Pag tumakbo ka doon para ikaw ay magtago sa Kanya, hindi pwede. No? Siya po ay laging nagbubukas sa atin dahil ganun niya tayo kamahal. Amen ba? Naalala ko tuloy nung maliit ako, pagka nagtatakbuhan, takot po ako sa aso dati. Magtatakbuhan, papasukin mo ako doon sa kapitbahay. Hindi ka papapasukin, iiyak na lang, wah! Tapos di naman ako anuhin ng aso. Sabi lang ng aso, huh? No? May nagsasarado ng pintuan, pero kay Jesus, hindi niya tayo pagsasaraduhan. Amen po ba doon? Number 4, I am the resurrection and the life. No, death is not the final word for those who are in Christ. Hindi natin dapat katakutan ang kamatayan because it is the beginning of the greater life, everlasting life in heaven with Him. He is also, number 5, He is the good shepherd. I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol, sabi ni Jesus. So committed si Jesus to caring and watching over those who are His. No? Committed siya sa iyo, nasasamahan ka niya, nababantayan ka niya, no? Na ikaw ay i-care niya, ganyan ang ating Panginoon. Number 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Jesus Christ alone. Jesus is the source of all truth and knowledge about God. Si Jesucristo lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Hallelujah. At panghuli, dun sa 7 I ams of Jesus in the book of John alone, sabi niya, I am the true vine. Ako yung totoong vine. Baka kumakabit tayo dun sa mga fake na vines. Jesus lamang ang totoong vine. By attaching ourselves to Jesus, we are enabled His life to flow in and through us. Doon sa pagkakakabit natin sa Panginoon, nagfo-flow yung buhay para sa iyo at para sa akin. At kapag nakakabit tayo sa Panginoon, siguradong may bunga tayo. Amen ba doon? Siguradong may bunga tayo. Nakakalungkot lang na madami pa rin mga tao na namumuhay in regret of their past. Alam niyo yun, laging nakatingin doon sa kanilang nakaraan. Minsan, okay lang nabalikan yung nakaraan. Una, to learn from our past. Amen? Pangalawa, to be appreciative of what the Lord has done. Kung mapangit man ang iyong nakaraan, masasabi mo, Lord, thank you na inalis mo ako doon. Kung maganda naman ang iyong nakaraan, pasalamat dahil merong ginawa ang Panginoon, na pagpapala sa ating mga buhay sa nakaraan. Pero hindi dapat yun mag-hold sa atin
para maging anxious tayo about our bukas. Amen? No? Kapag tayo ay nagre-regret over the past, sabi ni Pablo sa Philippians 3:13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Ito daw ginagawa ni Pablo. Para hindi ako maabala, pinakalimutan ko na. At nagsusumikap ako to strain towards what is ahead. Kung ikaw naman ay nag-aalala of your future, sabi ng salita ng Diyos sa Philippians 4:6, don't worry about anything. No? Minsan, mga bagay na maliliit lang, bagay na malalaki, bagay sa trabaho, sa future mo, sa love life mo, sa family mo, kung lilipat ka ba ng ibang bansa o ano pa man yung ibang lugar, don't worry about anything. Instead, sabi ng salita ng Panginoon, pray about everything. Kung doon sa taas medyo pili-pili anything. Pero sabi ng Biblia, pray about everything. Ipanalangin mo ang lahat ng bagay. Hindi ipanalangin mo yung kung ano lang nagko-concern sa'yo. Hindi ipanalangin mo yung magandang bagay lang. Sabi ng Bible, don't worry about anything. Pray about everything. Amen? Tell God what you need and thank Him for all He has done. Ipasalamat mo na kung ano yung gagawin ng Panginoon. Naalala ko yung preaching ni Pastor dati. Pag nagsabi daw tayo ng thank you, done deal na yun. You are to receive it na. Amen? Pumirma na. Amen na. Kaya magte-thank you na tayo. Amen po ba doon? Oo, ang bawat araw merong mga trouble of its own. Meron yan, minsan di natin namamalayan, bigla na lang dumadating. Pero alam nyo, na-discover ko dito sa Psalm na to, Psalm 68:19, sabi dyan, no? Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Oo, tayo may burdens man tayo araw-araw, pero ang galing si Lord, araw-araw niya ding dinadala yung burdens na binibigay natin sa Kanya. No, pag binigay natin sa Kanya, hindi, ayoko, sobrang bigat naman yan. Sobrang bigat naman yan, be. Wag na, hindi ko yan kaya. Hindi. He daily bears our burdens, no? Araw-araw. At si Jesus mismo, nagsabi siya sa the Lord's Prayer, tinuruan niya tayo. Sino nakakaalam sa inyo ng Our Father who art in heaven? Sige nga, patingin nga. Marunong kayo ng Our Father. Sige nga, patingin ng kamay. Parang dalawa lang. Hala, hindi niyo alam yung Our Father? The Lord's Prayer. Alam natin yun, di ba? May portion doon, sabi, give us today, no? Give us today our daily bread. Nagsabihin, pagtitiwala sa ngayon. No? May mga trouble man today, but we can trust God na He knows what are our needs for today. At sabi diyan, prayer daw. Tinuro niya yan. Kaya ito sabihin niyo araw-araw, Lord, today, please, our daily bread. No? So mga kapatid, maganda pala talaga nagpe-pray. Hindi lang pag breakfast, lunch, dinner. No, hindi lang. Ouch ba? Mag-pray pala tayo. Ano man daw yung nangyayari, tell God. Pray. Huwag ialala. May nag-worry sa'yo, may ting-ting-ting, gaalala. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong preaching na to, fina-finalize ko po siya. Tumawag yung kapatid ko. Sa inyo ko lang to share yung first service. Sabi niya, ate, pumunta ka ngayon din sa bahay namin. Kasi sa nanay, mama ko. Sabi ko, Lord, bakit Bakit? Ngayon pa, sabi ko, hindi ako pwede pumunta ngayon. Pag-aalalahanin ka. Tapos tinanong ko naman, okay lang ako, may lagnat lang ako. Sabi ko sa kapatid ko, wag kang ang ganyan, don't panic. Napapanik din ako eh. No? Di ba bigla na lang may sa'yo pag-aalalahanin ka? Pero anong gagawin? Tell God. Kaya habang pinipreach ko to sa inyo, pinreach ko na sa sarili ko, as in talaga dyan, no?
Kinakausap ko yung sarili ko, mag-aalala ka ba sa bukas? There is enough trouble today, but there is a God who bears your burdens daily. Amen? Bigla ka na lang pag-aalalahanin, pero hindi pala gano'n, ano? Tayo pala ay dapat nagtitiwala sa Panginoon. He gives our daily bread. Hallelujah. Amen po ba? Pwede ba palakpakan mo ang Panginoon mo na nagbibigay sa'yo ng tinapay araw-araw? Hallelujah. So what troubles are you facing today? No po? What are you worrying about? Kung babasahin natin yung kabuuan ng Matthew 6:25-34, makikita natin doon, si Jesus mismo nagsasabi siya, do not worry. He was preaching against worry, no? At gusto niya na tayo ay pag binasa natin yung salita ng Panginoon, ma-boost yung ating pananampalataya sa Panginoon at maalis yung mga stresses natin sa buhay, no? Sabi nga ng isang quote na nabasa ko, do not let the worries of tomorrow affect your relationship with God today. No? Yung pag-aalala about bukas na apektuhan yung relationship natin with God today. Bakit? Hindi na tayo nagpe-pray. Nagtatampo tayo sa Panginoon. Kasi may biglaang dumadating. Anong ginagawa natin? Di ko lang kausapin. Hindi na tayo nagpe-pray. All the more pala na tayo ay mas lumapit sa Panginoon. When worry struck us. Amen? All the more, no, lumapit tayo kay God. Amen po ba? So, let's place each day in the hands of God. Whatever troubles you may be facing, place that in the hands of God. Amen po ba? Amen. Pangatlong bagay, so una, we can control tomorrow. There is enough trouble for today. Today, pangatlo, will never come back. No po, hindi na babalik yung ngayon. Mamaya, paglabas nyo dito, tapos babalik ka ulit, iba na. Amen? Hindi mo na mababalikan kung ano yung ngayon. Kung ano yung nangyayari dito ngayon. Pwede mo sigurong tingnan sa YouTube o sa Facebook, pero iba pa rin. No po, hindi na mangyayari kung ano yung nangyari ngayon. A day that ends can never be reclaimed. Kung ano yung araw na yan, it can never be reclaimed. May nabasa akong isang devotional, sabi niya, ano kayang magiging reaction mo kapag doon sa iyong GCash, o kaya sa iyong debit card, o kaya sa iyong bangko, ay may naglagay ng 86,400. Wow, sino dyan? Ako matutuwa ako, yes. Di ba? May naglagay ng sa GCash 86,400. Tapos, thank you Lord, di ba? Kailangan mo siyang gastusin sa loob ng isang araw. Halimbawa, may natira kang 6,000. Hindi na yung pwede, kukunin nila yun. Yung mga naglagay. O kailangan ubusin mo. Pag naubos mo yun, kinabukasan meron ulit. Di ba? Pwede mo nang ilista kung ano yung mga babayaran mo, ano yung mga bibilin mo. Basta ang kausunduan lang, kailangan ubusin mo yung 86,400 araw-araw. Wow. Sana all, ano? Parang naisip mo na bibili mo ate, Di ba? Wow, 86,400. Basta ibinigay lang sa'yo, tapos araw-araw bibigyan ka ng ganun. Alam niyo ba, sinerge ko, similarly, tayo din ay binibless ng Lord ng click. 86,400 seconds every day. Sinerge ko yan, kung totoo ba yan. Totoo nga, 86,400 seconds every day. Meron tayo araw-araw. Kuya, ang yaman mo sa segundo. No, bawat sa atin. 86,400 seconds every day, which can never be reclaimed if not used. Di ba po sayang pag di natin nagamit ng matama yung ating oras, segundo nga yan. Sabi ko, baka naman minuto. Hindi, segundo pala eh. Sa loob ng isang araw, may 86,400 seconds ang bawat sa atin. Paano mo ito ginagamit? Hindi na natin ito mababalikan.
Kaya dapat gamitin natin ito ng matama. Amen po? Kasi hindi na babalik ang ngayon. Today will never come back. Today will never happen again. We cannot reclaim today. So hindi tayo dapat mag-waste pala at masayang dumaan lang yung mga pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon. Kanina, may palabas na isang member natin, sabi niya, Pastora, tama talaga yung sinabi mo. Alam mo ba, it only takes a second to say, thank you, Lord. Sabi ko, ang galing mo, tatay, ah. Kasi nga naman, di ba, it only takes a second to say, thank you, Lord. At kailan tayo, pag nagti-thank you lang ba tayo pag may blessing? Sa lahat pala ng pagkakataon, no, yan ay paggamit pa rin natin ng tama sa oras natin, magsabi tayo, thank you, Lord. Amen? Huwag na yung reklamo ng reklamo. Actually, ang dami, mas mahabang oras pag nagre-reklamo. Tapos nadadagdag pa yung wrinkles natin. Tapos dito, kasi like, gagalit tayo, no? Pero dapat pala, pasalamat. Ha? Di ba? Thank you, Lord. Tapos, tanungin natin, Lord, what will you have me do today? Lord, ano bang gusto mong ipagawa sa akin sa araw na ito? No, kung magtatanong siguro tayo ng ganun, kung sasaya natin. Amen? Sabi nga nung isang quote, never put off for tomorrow what you can do today. Naku, kagagaling natin diyang mga Pinoy. Anong habit yan? No? Manyana habit. Sabi ko, bakit kaya manyana? Kasi laging, mayana. O, ngayon, bago na. Wait lang. Hindi na yung medyo nag-level up na English na. Wait lang. Anak, mo nga, wait lang. Nung panahon namin, mayana. No, laging ganun. Pero sabi dyan, wag na daw natin ipagpabukas yung pwede natin gawin ngayon. Amen ba doon? Alam nyo, meron akong mga isinulat na mga pwede natin gawin araw-araw. Tingnan nyo to. Tapos dagdagan nyo na lang kung gusto nyo. Una, talaga naman. Thank you, bebe. Spend quality time in God's Word and in His presence. No? Teka lang. Balik mo. Practical things we could do daily. Pwede nating magawa para worth it yung 86,400 seconds, no? Spend quality time in God's Word and His presence. Alam nyo, isa sa inyo dito, isang sister, sabi niya, isa sa sharing namin, sabi niya, alam nyo po, Pastora, pumapasok ako sa office 8 to 5. Tapos na-realize niya daw na ang tagal sa opisina, tapos ang hirap mag-spend ka at least 30 minutes man lang sa Panginoon. No po, no? Tapos parang ano daw siya, pwede pala, kung nakakapag-spend nga ako ng ganun sa trabaho, bakit sa Panginoon? No po? So spend quality time in God's Word and in His presence. Pangalawa, spend quality time with your spouse and children or your family. No? Pag nagsasama-sama, huwag puro away. Uy, tahimik sila. Diba? Palagi na lang, oo, kaya tama yung narinig ko. Huwag naman mga anak, huwag naman puro cellphone. Diba? Hindi yun quality time. No? Spend quality time with your spouse, children, or your family. Also, vocally express and show your love for them. Alisin mo muna yung make at least one person. Ang advance ng anak ko, bebe, na vocally pa lang ako. Thank you. Vocally express and show your love for them. Pag sinabi pang vocally, naririnig. Alam nyo, na-realize ko lang ang mga anak na kailangan nilang marinig na sinasabi ng mga magulang, anak, mahal kita. No po? Hindi sabihin, alam naman niya yan, mahal ko siya. Iba pa rin yung naririnig ng anak natin. Amen? O, sige. Talaga itong demanding na.
Di ba? Maganda po naririnig nila at ipinapakita natin na we love them. Iba po yung naidudulot nun sa totoo lang. Ayan. So kung hindi ka malavoka, mag-vocalize ka na ngayon. Make at least one person happy. No? Within the day, make at least one person happy. Yan. Next, don't put off giving a compliment or a helping hand to someone. Kung pwede ka rin namang tumulong o magbigay ng magandang sasabihin, gawin mo na. Kasi sabi ng Hebrews 3:13, encourage one another daily as long as it is called today. Kasi bukas, baka hindi naman niya na kailangan ng compliment o ng tulong. Ngayon niya pala kailangan. Ayoko nga, kahapon di niya rin ako tinulungan, bahala siya dyan. Baka ganun tayo. Dapat pala, kahit hindi man nila sabihin, magbigay tayo ng compliment o helping hand. Amen po ba doon? Yan. So, alam niyo po na appreciate ko talaga yung isang kuya ko dito. Hindi niya kami nakakalimutan na papadalhan ng something sa bahay namin. Pastora, wag ka na magluto. Tuntua naman ako, hindi ako magluluto. No, lagi niya kaming naalala, kaya love na love namin, di ba? Don't put off giving a compliment or helping hand. Next, pray for a soul, a lost soul. Amen? Hindi pala pray lang tayo para sa sarili natin, pray for somebody who is lost. Bawa yung mga kapitbahay niyo nakita mo doon, pag-pray natin. Next, live each day as if it is your last. Wow, di ba? Ako parang baka last ko na to, gawin ko na yung best. Di ba po? Kasi sa tamang panahon, talaga namang magiging last na natin. Hindi natin alam kung kailan. Amen po ba doon? No, pwede kayong magdagdag pa ng mga gusto niya diyang idagdag. Feel free to do so. So, sinasabi sa atin, let's use our time profitably today to glorify the Lord. Kasi it can never be reclaimed. Hindi na natin maibabalik yung ngayon. Amen? Itong moment na to, hindi na natin mababalik paglabas natin dito. So kung narito ka, make the use of it, kunin mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Alam niyo po, si Lord, meron siyang nireveal sa nagtuturo o nagpipreach, pero habang ito ay ipinapahayag, meron din siyang itinuturo sa'yo. Huwag mo nawa ma-miss kung ano yung tinuturo sa'yo. Amen po? Amen. At pang-apat, doon sa una, we can control tomorrow. There is enough trouble for today. Today will never come back. God will meet tomorrow's needs. Wow. So meron man tayong pangailangan, si Lord mag-meet ng pangailangan na yan natin sa buhay. At nangyayari lamang ito when we make Him first in our lives. No po? When we make Him first in our lives, ulitin ko yan, pag inuna natin ang Panginoon. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom. No? Hindi yan sinabi, after you have done these other things, you may go and seek the Lord. No, seek Him first. His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Kung babasahin niyo po yung naunang mga verses dyan, ano ba yung all these things? Ano yung things na yan na pinoproblema ng mga tao? Pagkain, inumin, mga damit. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-worry about these things, no? These things na wino-worry natin, si Lord, He is able to provide for that. Amen? If we seek Him first, He will add these things to us. Ibibigay niya sa atin. Hindi niya ima-minus. No po? He will add all things. Sa ibang salin, He will add all things to you dito, and all these things will be given to you as well. For some reason, si Lord, hindi niya pinapakita talaga sa atin yung bukas. Amen? Hindi natin alam yung bukas. Malamang at sigurado din ako, kasi gusto niya na magtiwala tayo sa Kanya patungkol sa bukas natin. Amen po ba doon? Na magtiwala tayo sa Kanya patungkol sa bukas natin. Sabi ng isang old hymns, na po, many things about tomorrow I don't seem to understand. Totoo naman, madaming mga bagay patungkol sa bukas di natin naunawaan, but I know who holds tomorrow.
And I know He holds my hands. I know the Lord holds my bukas. And I also know He holds my hands. Hindi niya ako iiwanan as we go and travel for our tomorrow. Amen. Ganun katapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Kung ang buhay mo ay medyo magulo, at ang isip mo ay medyo magulo today, dahil sa dami mong wino-worry, china-challenge kita na ilagay mo lahat yan sa kamay ng Panginoon. Amen? China-challenge kita na isurrender mo yan lahat sa Panginoon. China-challenge kita na itiwala mo yan sa Panginoon. At kung minsan kaya natin nararanasan yung mga pagsubok sa buhay, kasi yung mismo yung sarili natin hindi pala nakasurrender kay Jesus. No, hindi pa rin natin siya ginagawang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi sapat na tayo ay uma-attend lang. Napakaganda na ang relasyon natin sa Panginoon ay secure. Alam natin yung the Lord of today. Alam natin yung the Lord who is the Lord of our tomorrow. And that is the Lord Jesus. Kasi siya lang yung kayang magbigay ng katuturan sa buhay natin, makapagbigay ng purpose sa buhay natin. Ang Panginoon lamang yung kayang tumulong talaga sa atin ng buong buo. Ang tulong ng tao palaging limited. Pero ang tulong ng Panginoon buong buo. Hindi niya tayo iiwanan o pinababayaan. Kaya niyang hawakan ang ating mga buhay, ang ating mga bukas. He holds our future in His hands. Amen po ba doon? He holds our future in His hands. Alam nyo, dito sa verse na ito, sa Psalm 46:10, sabi dyan, He says, "Be still and know that I am God." When we worry, we get aligaga. Tama po ba? Hindi ka parang mayroong something sa pet mo na hindi ka talaga hindi man minsan makita sa physical na ikaw ay aligaga, pero yung kalooban mo, tama po ba? Yung magulo, parang mainit, hindi mo alam paano, at minsan ang tendency mo ay magmumukmuk ka, magtatago ka, iiyak ka. Walang stillness there. Magulo. Puro distraction nga, sabi ng pagsalita pag nag-worry tayo, no, yun yung original, nagugulo tayo. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, hey, be still. Yung word na still dyan, yung phrase na be still sa original, sinasabi po dyan na, it means Rapha, Hebrew be still from the Hebrew Rapha, which means to release and let go. Yung mga bagay na parang nagkukos na maaligaga ka, na nahihirapan ka, ang sinasabi ng Panginoon, i-release mo. Diba? Kung nakakagulumihanan naman sa'yo yan, bakit minsan gustong-gusto pa rin natin? Sinasabi ng Lord, anak, release and let go. Let God handle it and know that I am God. When we release that to the Lord, when we let go that to the Lord, we will know that He is God. Ano yung to know that He is God? Ano ibig sabihin nun? To experience God, mararanasan natin yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang salvation, yung Kanyang grace, yung miracles na kaya niyang gawin sa buhay mo ngayon. No? Be still. I-release mo sa Panginoon and let go and let Him see, no? Ikaw makita mo kung sino ang Diyos na ito sa buhay mo ngayon. Ano man yung ating pangailangan. Amen? Be still and know that I am God. Hallelujah. At yan po ay isa sa mga songs na meron tayo. When we go through storms in life, when we go problems in life, sabi John, I will be still, know you are God. Pwede bang tumayo tayong lahat ngayong umaga? Awitin natin tong still na song. And as we do, ikaw ang nakakaalam sa oras na ito, ano man yung mga agam-agam sa puso mo, ano man yung parang maliliit na worries, mga katamtamang worries, mga malalaking worries, ikaw nakakaalam. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, let it go. Release it to me. And you will know that I am God.
Hallelujah. Shall we sing this song? And as we do, I encourage you, sige, itaas mo yung kamay mo sa Lord, i-release mo yan sa Panginoon, ano man yung pangailangan mo ngayong umaga. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Hallelujah. Sing this song, find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power. Know His power. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. My God, my God. Oh Lord, we put our trust in you. We release all worries, Lord. We release to you, God. We release to you, God. Oh God. Let's sing, find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders
Lord, dahil kinakatagpo mo na ang iyong mga anak sa oras na ito. Kung sino man, Lord God, na nangangailangan ng kagalingan, Lord God, we speak healing over that body. Receive the healing from the Lord today. Receive the healing from the Lord today. He is our healer. He is Jehovah Rapha. Hallelujah. Receive your healing from God today. Hallelujah. 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 Kung nangangailangan ka ng kapayapaan mula sa Panginoon, tanggapin mo ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Ano man ang iyong pinoproblema, ano man ang iyong kinasasadlakan sa umagang ito, may Diyos na nagbibigay ng tulong sa iyo ngayon. Hallelujah. Tanggapin mo yung tulong ng Panginoon sa iyo sa umagang ito. Ano man ang iyong kalalagayan. Hallelujah. Pinapakita sa iyo ng Panginoon na siya ang Diyos, na siya ay totoo. Hallelujah. Na siya ay nagmamahal sa iyo. At sa umagang ito, itiwala mo talaga yan sa Panginoon. Hallelujah. Itiwala mo yan sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At kung ikaw, alam mo sa puso mo na hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, pwede bang ikaw at ang Diyos, pwedeng nakapikit ang lahat, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon, at sinasabi mo, Lord, gusto kitang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sumunod po tayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. lumalapit ako sa iyo. Isinusuko ko ang aking buhay. Sinusuko ko ang aking buhay. Alam kong hindi ko kaya Alam kong hindi ko kaya kung wala ka. kung wala ka. Kaya sa umagang ito, Kaya sa umagang ito, binubuksan ko ang aking puso. binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Patawarin mo ako Patawarin mo sa lahat ng kasalanan sa lahat ng ng kasalanan aking nagawa na aking nagawa mula pa noon, mula pa noon ngayon, at maging sa bukas, Lord. at maging sa bukas. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa iyo. Salamat sa pagsulat mo ng aking pangalan Salamat sa pagsulat sa aklat ng buhay. Sa aklat. Salamat sa iyong tulong Salamat sa iyo. sa araw-araw ng aking buhay mula ngayon. ng aking buhay. Dahil Salamat. tinatanggap nga kita bilang Panginoon Dahil at tagapagligtas ng aking buhay. Tagapagligtas. Purihin ang pangalan mo. Purihin ang In pangalan. Jesus' name, In Jesus' name. amen and amen. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Praise God. Amen. Pwede po tayong maupo sandali. Thank you, Lord. Amen. Mabuti po ang ating Diyos. Amen. Pwede pa sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. So tayo po ay patuloy na manatiling nakaupo sa ating pong pagbibigay. Amen. So, we are blessed sa ating mga natanggap galing sa Panginoon na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen. So, babasa po ako ngayon sa Malakay chapter 3, verse 10 hanggang 11. And this chapter, verse 3 po is, palagi po natin tong naririnig. Very familiar verse, pero basahin po natin ulit. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. And 11, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. So, malinaw po na in-instruct and challenge po ni God ang people of Israel through Prophet Malakay to give their tithes sa temple. And sa panahon po natin ngayon ay
ine-encourage talaga po namin kayo at sina-challenge na bigay po talaga natin ng tapat ang kaloob natin sa Panginoon to support po ang gawain ng ating simbahan, di ba po? Ito pong nakikita natin, yung kuryente, yung tubig, yung wifi, yung mga paglabas natin, pag-share ng word sa mga tao, magiging possible po yan kapag tayo po ay patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pero sa araw po din na ito, bibigyan ko po ng diin ang verse 11. So, ano nga po ang nangyayari o what will happen when you give your tithes and offering? Sabi po doon, your crops will be abundant. So there will be blessing. Diba po? Pagpapalain ka ng Panginoon sa iba't ibang aspekto ng iyong buhay. Not only materially, not only financially, but all aspect of your life. Amen po? So next po doon ay protection. Sabi po doon, I will guard them from insects and diseases. Kung sa farmer po, no, kapag po nadapuan ng insect and disease, yung mga peste po ng pananim, di ba po masisira ang kanilang pananim. And sa ating pong buhay, ayan po yung ipoprotektahan ng Panginoon, yung ating source of income, yung ating trabaho, sa mga nag-aaral, yung pag-aaral, at higit sa lahat po, yung ating kalusugan. Diba po malaking bagay na walang sakit ang bawat isa para makaiwas po tayo sa gastos. Diba po? Yun. So next po dun ay preservation. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe. Di ba po pag napeste po ay nahuhulog, nahihinog, ano yung tawag po doon, yung yun. Hindi po yun mapapanakinibangan kasi pag kinagat nyo po yun, mapait, di ba po, mapait, mapakla. So ganun sa buhay po natin, yung ripe season, ayun po yung sweldo. Di ba po? So may mga panahon na bago tayo sumweldo, ay ubus na ang sweldo. Sino pong nakaranas niyan? Diba? Ako po, naranasan ko yan na, kasi bago pa sumweldo, may mga nangyari, may nawalan ka ng pera, may biglaan kang inabonohan, may biglaan kang ginastos, may biglang nagkasakit sa pamilya, so biglang gagastos. Wala pa yung sweldo, ubus na. So ganun. So ayun po ang nangyayari, preservation. I-preserve po tayo ng Panginoon sa biglaan nating gastos na hindi mo pa hawak, ubos na. So, ito pong mga ito ay tinuro po sa akin unang-una, kumbaga sa term ng TV, nasampulan, di ba? Nasampulan na po ako ng mga ito. So, ako po ay, gusto ko po talagang i-share sa inyo na ito pong tatlong bagay na nangyayari when we give our tithes and offering faithfully to the Lord. Ano po ulit yon? Blessing, protection, and preservation. At para po mangyari yan, ito po ang challenge. Then, kahit tithe ka, mag-tithe ka. Ayan. So, di ba po, pagka sa mga nanay, ako po ay nanay na, pagka budget, di ba, naglilista, pag tinignan, kulang o kaya sapat. Pero alam mong nandun ang dapat uunahin mo ang Panginoon. Pag tinignan mo, tithe talaga, sapat lang. Pero pag inuna mo ang Panginoon, yan po dadating ang blessing, protection, and preservation. Magkakasya yan, walang bigla ang gastos, at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pagpapala. Amen po! So tayo po ay manalangin at magbigay sa Panginoon. Hallelujah! Oh God, we thank you. We thank you for your blessing, your protection, and preservation sa bawat isa. At turuan mo po kami sa oras na ito na magbigay ng buong pagtitiwala at may masayang puso, Panginoon. Dahil alam namin you are able to guard us, you are able to protect us, and bless us and preserve us, Panginoon. Kaya bibigay talaga namin ito ng may pagpupuri at pagpapasalamat, may pagtatapat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen! Amen. Praise God. So tayo pong lahat ay tumayo.
Tanggapin po natin ang benediction mula sa salita ng Panginoon sa Colossians 3 verses 15 to 17. Pwede bang itaas po natin ang ating mga kamay? Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. And everybody say, Amen and amen. God bless you.